Sa pusod ng Maynila, sa gitna ng lungsod na hindi natutulog, matatagpuan ang isang marangya at tanyag na hotel na kilala bilang Grand Castillo Royale. Dito nagaganap ang kwento ng dalawang taong magtatagpo sa paraan na hindi nila inakala, si Adrian Monteverde at si Lila Ramos. Si Adrian ay isang kilalang bilyonaryo, tahimik at hindi mahilig ipangalandakan ang kayamanan. Matangkad, may malamlam na mata, at may aura ng taong mabait pero mailalim na hindi agad nababasa. Mula sa malayo ay mukha siyang seryoso, pero sa likod ng mata niya, may pinagsasamantalahan na sakit at mga tanong na hindi niya masagot. Siya ang may-ari ng Grand Castillo Royale, pero sa nakaraang buwan ay nakatanggap siya ng sunod-sunod na reklamo tungkol sa pagwawala ng mga pondo, maling pamamalakad, at sumbong ng pambabastos ng ilang staff. Ang pinaghihinalaan niya, ang matagal na niyang pinagkatiwalaang manager na si Ramil Vergara. Samantala, si Lila Ramos naman ay isang masipag na housekeeping staff na baguhan pa lamang sa hotel. 22, payat, may maamong mukha, at may mga matang puno ng pangarap kahit mabigat ang buhay. Halos araw-araw ay pagod ang katawan niya pero hindi nawawala ang ngiti sa labi niya. Siya ang klase ng taong marunong gumalang, marunong magpasensya, at marunong tumanggap kahit hindi pantay ang trato sa kanya. At doon magsisimula ang kwento, sa isang umagang tahimik, nang magpasya si Adrian na magpanggap bilang maintenance boy upang malaman ang nangyayari sa loob ng sarili niyang hotel. Pero bago tayo tumuloy sa mas masalimuot na bahagi ng kwento, kung gusto niyong patuloy na mahanap ang ganitong uri ng mga kwentong puno ng aral, emosyon, at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Makakatulong iyon para mas marami pa tayong kwentong pagsasamahan. Ngayon tuloy na tayo. Maaga pa lang, pumasok na si Adrian sa basement area ng hotel, suot ang lumang coveralls na may tatak na maintenance. Nakasombrero siya ng mababa, halos natatakpan ang mga mata. Sama pa niya ang toolbox na hindi naman niya gamay, pero pilit niyang inaalalayan upang magmukhang natural. Habang naglalakad siya sa hallway, napatingin agad sa kanya ang ilang staff. May ilan na nanginis. May ilan na hindi man lang siya pinansin. At may ilan na diretso siyang tiningnan mula ulo hanggang paa, halatang minamaliit siya. Pero pinakalaylay sa paningin niya ang manager na si Ramil. Nakataas ang kilay, nakaikot ang kamay sa dibdib. Nang lingunin niya ang bagong dating na maintenance boy, nagsalita ito ng may bahid ng pang-aalipusta. Oy, ikaw. Bagong mukha. Siguraduhin mo lang na may silbi ka rito. Ayokong nagtatambay ang mga walang kwenta. Tahimik lang na tumango si Adrian, pero sa loob niya ay kumirot ang sama ng loob. Hindi dahil sa pangungutya, sanay siya sa mundong ganoon, kundi dahil hindi niya akalaing ganito kababa ang pagtingin ni Ramil sa mga tao. Nang lumipas ang oras, tumawag ang isang housekeeping staff. Si Lila iyon. May problema raw sa ilaw sa hallway ng ika-6 na palapag. Dali-daling sumama si Adrian, bit-bit ang toolbox na pilit niyang inaangkin na sa kanya. Pagdating nila sa hallway, nakaluhod si Lila, nakatitig sa sahig na puno ng tubig na dulot ng tumatagas na aircon. Pagtingin niya kay Adrian, umiti siya ng magaan. Kuya, salamat ha. Pasensya ka na, hindi ko abot tong ilaw saka baka madulas ang mga bisita. Napatingin si Adrian sa kanya. Iba ang pakiramdam niya. Hindi pang mutya. Hindi pang mamaliit. May respeto. Habang inaayos ni Adrian ang ilaw, nagkwento si Lila tungkol sa trabaho, sa pag-aalaga niya sa inang may sakit, at sa pagnanais niyang makaipon. Tahimik na nakikinig si Adrian, at sa loob-loob niya, unti-unti niyang nararamdaman ang pinakakailangan niyang makita, ang pulso ng hotel. Ang tunay na buhay sa likod ng magarang sahig. Pero habang nag-uusap sila, may lumapit. Si Ramil. At bigla nitong sinigawan si Lila. Hoy! Lila! Bakit nakatayo ka lang dyan? Trabaho. Trabaho. Hindi ka binabayaran para makipagdaldalan sa isang tulad niyan. Napatigil si Lila. Napayuko. Naiiyak na tila bata. Pero ang mas ikinagulat ni Adrian ay ang sunod na salita ni Ramil. At ikaw? Maintenance? Bilisan mo nga dyan. Hindi ako magbabayad sa tambay. Nangilid ang galit sa dibdib ni Adrian, pero kinaya niyang pigilan. Hindi pa tamang panahon. Hindi pa sapat ang dahilan para ilabas ang totoo niyang pagkatao. Pero sa likod ng tingin niya kay Ramil, may nangakong naghihinog.
At ang pangako niyang iyon ang magpapabago ng lahat. Samantala, lumipas ang ilang araw. Nakikita niya kung paanong sinasaktan ng sistema ang mga staff, lalo na ang mga maliliit. Nakikita niya kung paanong ginagamit ni Ramil ang kapangyarihan sa mali. At ang pinakamalupit, isang gabing nahuli niyang kinukuhanan nito ng pera ang pondo ng hotel, ipinapasok sa sariling account, at binubura ang mga tala. Nang gabing iyon, nagtatago si Adrian sa likod ng pinto ng opisina, hawak ang cellphone, tahimik na nire-record ang lahat ng ginagawa at sinasabi ni Ramil. At nang tuluyan niyang makita ang katotohanan, humigpit ang hawak niya sa cellphone. Hindi na siya maintenance boy sa gabing iyon. Hindi na siya nagkukunwari. Kinabukasan, magaganap ang hindi kailanman makakalimutan ng buong hotel. Kinabukasan, magaganap ang hindi kailanman makakalimutan ng buong hotel. Mabilis nagising ang Grand Castillo Royale ng araw na iyon. Sari-saring yabag ng mga empleyado ang maririnig sa hallway. May nagmamadali, may nakayuko, at may mga mata na tila pagod sa paulit-ulit na paratang ni Ramil sa kanila gabi-gabi. Lahat ay alerto, lahat ay takot, at lahat ay tila lumulutang sa pag-aalala. Pero iba ang pakiramdam ni Adrian ng araw na iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang isang linggo ng pagpapanggap bilang maintenance boy, ramdam niya ang katahimikan sa loob, hindi ng hotel, kundi sa loob niya mismo. Isang katahimikang naghahanda para sa bagyong paparating. Bago pa man magbukas ang hotel para sa mga bisita, nagtipon ang mga staff sa lobby. Nandoon si Lila, nakayukot kinakabahan, hindi niya alam kung bakit tinawag ang lahat ng maaga. Basta't ang alam niya, may mangyayaring hindi karaniwan. Pumasok si Ramil na nakaangat ang baba, nakaayos ang mamahaling relo, at nakasuot ng itim na blazer na para bang siya ang hari ng mundo. Nang makita niya ang mga empleyado, agad siyang nagsalita ng pasigaw. Bakit kayo nakatayo dyan? Wala pa ba kayong trabaho? Kailangan ko ba talagang ikot ang hotel isa-isa para makitang tamad kayo? Walang sumagot. Walang umimik. Si Lila, turo ni Ramil. Ikaw, nakanganga ka na naman. Pagkatapos mong bumili ng gamot kagabi, nalaman kong lumampas ka sa break mo. Isa pa yan, hindi na kayo marunong sumunod sa oras. Dito na napikit si Lila ng mariin. Hindi dahil guilty siya, kundi dahil napakaraming beses na't paulit-ulit siyang pinapahiya ni Ramil kahit ginagawa naman niya ang lahat. Pero bago pa man makapagsalita si Lila para magpaliwanag, isang pamilyar na boses mula sa likod ang umalinggaw, hindi malakas pero malinaw. Tama na. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Naglalakad si Adrian papunta sa gitna. Suot pa rin niya ang lumang coveralls pero wala na siyang suot na sombrero. Kita na ang maamo pero matatag niyang mukha. Kita ang kumpiyansa sa bawat hakbang. At kitang-kita ng lahat, lalo na ni Ramil, ang biglang pagbabago ng hangin sa paligid. Anong tama na? Sino ka ba para sabihan akong tumigil, sigaw ni Ramil. Nagkatinginan ang mga empleyado. Ramdam nila ang tensyon. Dahan-dahan, huminto si Adrian sa harap ng mga staff at tumingin kay Ramil ng diretsahan. Ako si Adrian Monteverde. Parang bumagal ang lahat. Kita ang gulat sa mukha ng mga empleyado. May napabitaw ng clipboard. Si Lila, halos malaglag ang broom na hawak. Si Ramil na paatras. Nanginginig ang labi. Adrian. Montes, utal ni Ramil, halos manghina. Bakit ganyan ang suot mo? Bakit ka? Dahil may kailangan akong makita, malamig na sagot ni Adrian. Tahimik ang buong lobby. Walang humihinga. At saka unti-unting inilabas ni Adrian ang cellphone mula sa bulsa. Pinindot ang play. At sa mismong speakers ng lobby, umalinggaw ang recorded na boses ni Ramil. Hindi nila malalaman kung magkano ang nilalagay ko sa account ko. Tanga kasi ang owner. Hindi naman nagpapakita. Kasunod pa noon, ang video, kitang-kitang pumipirma si Ramil sa mga bank transfer. Nililipat ang pera mula sa pondo ng hotel patungo sa personal niyang account. Nang matapos ang recording, hindi pa rin makagalaw ang lahat. Nanlalaki lang ang mata. May halo ng galit, takot at pagkagulat. Adrian, magpapaliwanag ako, nanginginig ang boses ni Ramil, biglang umiiyak sa gulat. Hindi mo naiintindihan, hindi iyon ang iniisip mo. Tama ka.
Seryoso at malamig ang boses ni Adrian. Hindi ko naiintindihan paano ka nagawang manggamit at mang-api ng mga taong nagtatrabaho ng tapat. Paano mo nagawang tratuhin silang parang basahan habang ikaw ang totoong salot? Mabilis na pumasok ang security. Sinubukan ni Ramil na tumakbo palabas pero hinarang siya. Hindi pa man nila hinahawakan ang braso niya, napahiyaw na siya at nagmamakaawa. Adrian, pag-usapan natin to. Pwede nating ayusin. Pwede nating. Ang tagal ko nang inaayos ang hotel na ito, sagot ni Adrian, dahan-dahan ang bawat salita. Pero ikaw ang problema. Nang lumapit ang security para hawakan siya, nagsimula nang magwala si Ramil. Wala kayong karapatan. Dance manager nito. Hindi putol ni Adrian. At doon tuluyang pinusasan si Ramil habang nakatingin ang lahat. Pagkaalis ni Ramil, napatingin si Adrian sa mga empleyado. Pero may isang tao siyang hinanap agad, si Lila. Nakita niya ito sa gilid, nangingilid ang luha, hindi makapagsalita. Nilapitan niya ito. Lila, tawag ni Adrian. Nagulat si Lila, hindi makatingin sa mata niya. Pasensya na po kung. Hindi na siya natapos dahil tumango si Adrian. Hindi ikaw ang dapat humingi ng pasensya dito. Ikaw ang dapat kong pasalamatan. Natulala si Lila. Dahil sa kabutihan mo, nakita ko ang hindi ko nakikita noon. Salamat dahil ginalingan mo ang trabaho mo kahit mali ang trato nila. Napaluha na si Lila. Hindi niya napigilan. Sir, ginagawa ko lang naman po ang tama. At doon mas lalong humanga si Adrian. Huminga siya ng malalim at humarap sa lahat. Simula ngayon, magbabago ang sistema sa hotel na ito. Lahat kayo, makakaasa kayong patas na pamamalakad, respeto at proteksyon. At ikaw, Lila. Lumingon si Adrian sa kanya. Gusto ko sanang tawagan kang pumasok sa opisina ko mamaya. Kailangan ko ng assistant na tapat. Kung papayag ka. Namilog ang mata ni Lila. Ako po? Sir, hindi ko po alam kung. Kayang-kaya mo, sagot ni Adrian. At sa unang pagkakataon, tumawa ang buong staff. Ngayon lang nila naramdaman na parang mailiwanag sa lugar na dati napakadilim. At iyon ay simula pa lang. At iyon ay simula pa lang. Lumipas ang ilang oras matapos ang pag-alis ni Ramil sa hotel. Ang dating tensyonadong paligid ay tila unti-unting huminga. Ang mga dating nakayukong empleyado ay ngayon nakangiti, malakas ang loob at tila nabunutan ng tinik. Ang lobby na dati parang kulungan ay biglang nagkaroon ng buhay. Para bang sa wakas, may araw ng sumikat. Pero si Lila hindi pa rin mapakali. Nakatayo siya sa gilid habang pinapanood ang ibang staff na nag-uusap-usap at nagsisimulang magbukas muli ng mga counters. Ramdam niya ang pagod, pagkalito at pagkabigla. Paano nga ba hindi? Kanina lang, ordinaryong housekeeping staff siya na palaging napapagalitan. Ngayon, sinabi sa kanya ni Adrian mismo na may posibleng bagong kapalaran siyang naghihintay. Habang nakatulala siya, lumapit si Nina, isa sa mga dati ring inaapi ni Ramil. Lila, uy. Kanina ka pa naka-freeze dyan, natatawang sabi ni Nina. Baka naman iniisip mo pa rin yung sinabi ni Sir Adrian. Hindi makasagot si Lila at napakagatlabi lang. Hindi ko alam, Nina. Hindi ko alam kung kaya ko. Mahinang sagot ni Lila. Hindi ko naman alam ang trabaho sa opisina. Hindi ko alam gumamit ng mga computer. Hindi ko alam kung marunong ba ako sa kahit ano. Pinutol siya ni Nina. Hoy! Wag mong sabihin yan, seryosong tugon nito. Kung may isang taong pinakapinaghirapan ang trabaho sa hotel na to, ikaw yun. Ikaw ang unang gumigising. Ikaw ang huling umuuwi. Kahit hindi mo trabaho, ginagawa mo. Kung hindi ikaw karapat-dapat sino pa? Hindi napigilan ni Lila ang mapaluha. Bago pa siya makasagot, lumapit ang isa sa mga guard. Lila, pinapatawag ka po ni Sir Adrian sa office. Nagkatinginan sila ni Nina. Hininga niya lumalim, nanginginig ang kamay. Bahala na, bulong ni Lila, bago tumalikod at naglakad. Sa bawat hakbang niya papunta sa executive office, ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi niya maipaliwanag na damdamin. Sa unang pagkakataon, papasok siya sa opisina na dati pinapangarap niya lang masilip.
Pagdating niya, kumatok siya ng mahina. Sir, ako po ito. Si Lila. Pasok, malamig ngunit mahinahon na tugon ni Adrian. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang maluwang na opisina, salamin sa dingding, tanaw ang buong lungsod. Si Adrian nakaupo sa malaking mesa, pero hindi formal ang ayos niya, nakahubad ang coat, nakahilig sa upuan, at tila napapagod. Pero pagpasok ni Lila, agad siyang umiti. Salamat sa pagpunta. Maupo ka. Umupo si Lila, pero panay ang paglapit ng kamay niya sa lailayan ng uniforme niya, pilit inaayos. Hindi niya maiwasang kabahan, lalo na't alam niyang wala siyang alam sa ganitong klase ng pag-uusap. Tahimik silang dalawa ng ilang sandali hanggang magsalita si Adrian. Lila, bago ang lahat gusto kong malaman mo na nakita ko ang lahat ng ginawa mo nitong mga araw na nagkunwari akong maintenance boy. Nanlaki ang mata ni Lila. Ha? Sir? Ano po? Totoo, mabilis na sagot ni Adrian. Nakita ko kung paano mo ginagamot ang mga bisita. Kung paano mo tinutulungan ang mga kasamahan mo kahit wala namang nakakakita. Kung paano mo itinago ang pagod mo. At kung paano mo tiniis ang pang-aalaga ni Ramil. Napayo ko si Lila. Sir, ginagawa ko lang naman po ang tama. Tumango si Adrian. At dahil doon gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Hindi dahil naawa ako sa'yo, Lila. Kundi dahil karapat-dapat ka. Pero sir, mahina niyang sagot. Hindi po ako sanay sa ganyan. Hindi ko po alam kung kaya ko. Tumayo si Adrian at lumapit sa harapan ng mesa. Umupo siya sa gilid upang mas magkalapit sila. Lila, hindi kita pipilitin. Pero minsan, ang mga taong walang tiwala sa sarili sila ang pinakanangangailangan ng oportunidad para makita nilang kaya pala nila. Nag-angat ng tingin si Lila. Doon niya nakita sa mga mata ni Adrian ang isang bagay na hindi niya inaasahan, pagmamalasakit, hindi awa. Tiwala, hindi panghusga. At hindi niya maiwasan ang magtanong. Sir, bakit po ako? Marami naman pong mas magaling sa akin. Dahil ikaw ang may puso, sagot ni Adrian. At iyon ang pinakamahirap hanapin. Natahimik si Lila. Parang bigla siyang nalusaw. Parang nahulog ang mundo niya, pero hindi sa takot, kundi sa isang damdamin na hindi niya alam kung dapat bang maramdaman. Lila, seryosong tanong ni Adrian, tatanggapin mo ba ang alok ko? Nanginginig ang labi ni Lila. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa dami ng emosyong gumuho sa dibdib niya. At sa dulo, mahina pero malinaw ang sagot niya. Sir, tatanggapin ko. Ngumiti si Adrian. Isang ngiting hindi niya maipaliwanag, hindi basta ngiti ng boss sa empleyado, kundi ng taong aktwal na natutuwa. Magaling, sagot niya. Simula bukas magiging assistant kita. Para bang huminto ang mundo ni Lila. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang bagong responsibilidad. Pero isang bagay lang ang malinaw. Magbabago ang buhay niya. At hindi lang dahil sa trabaho. Kundi dahil sa taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong hindi niya kailanman inakalang dadating. Magbabago ang buhay niya. At hindi lang dahil sa trabaho. Kundi dahil sa taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong hindi niya kailanman inakalang dadating. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Lila. Hindi siya makatulog kagabi, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa excitement at takot na magkahalo. Pinagmasdan niya ang lumang uniforme na nakasabit sa dingding. Ilang taon niya itong sinuot, ilang libong pagod at pawis ang inutusok dito. Pero ngayong araw iba siya. Iba ang papel niya. Iba ang kin. Iba ang kinatatayuan niya. Hindi na siya basta tagalinis. Hindi na siya tahimik na babaeng natatakpan ng pang-aabuso ni Marco. May puwersa na siya. May boses na. At higit sa lahat, may isang taong naniniwala sa kanya. Habang inaayos niya ang buhok sa maliit na salamin, marahan siyang umiti. Parang ngayon lang niya ulit nakita ang sarili na may kaunting pag-asa sa mga mata. Hindi man ganap pero sapat na upang kumapit. Nang makarating siya sa hotel, sinalubong siya ni Elias sa likuran ng gusali. Wala ang magarang suite, wala ang mamahaling relo. Nakasuot lang siya ng simpleng polo at dark pants, pero litaw na litaw pa rin ang tikas. At ang mas kapansin-pansin ang tingin niya kay Lila.
Hindi na iyon tingin ng boss sa empleyado. May respeto. May pag-aalala. May interes na pilit niyang tinatago. Ready ka na ba? Tanong ni Elias, bahagyang umiti. Huminga ng malalim si Lila bago tumango. Handa na po. Hindi mo na kailangan ng po sa akin, sagot ni Elias, tila gusto siyang gawing komportable, ngunit may diin pa rin sa tono. Simula ngayon, ako ang mag-a-adjust sa'yo. Napalunok si Lila. Hindi siya sanay tratuhin ng maihalaga. Hindi sanay pakinggan. Elias na lang, mahina niyang tanong. Much better, sagot ni Elias, at 2 hakbang siyang lumapit. Pero ngayon kailangan nating tapusin kung ano ang sinimulan natin kagabi. Habang kumikilos sila sa hallway, kunwari naglilinis si Lila habang nakatago si Elias sa isang utility room na may maliit na siwang upang makita ang lahat. Nakaset up ang bodycam niya, handang kuhanan ang anumang pagkakamali ni Marco o ng sinumang kasabwat nito. Ilang minuto pa lang, dumating na si Marco. Abot tenga ang ngisi, hawak ang envelope na mabilis niyang isinuksok sa bulsa. Lila, sigaw nito. Ano ba yang bagal mo? Kanina pa kita hinahanap. Huminto si Lila, pero hindi siya katulad ng dati, hindi na siya nanginginig. May matatag na tindig ngayon. Nag-start po ako maaga. Sinunod ko lang ang schedule, sagot niya ng mahinahon. Lumapit si Marco, agresibong tinutok ang daliri sa mukha niya. Ako ang schedule dito. Ako ang masusunod. Hindi ikaw. Sa loob ng utility room, kumuyom ang kamao ni Elias. Kita sa mga mata niyang hirap siyang magpigil. Rinig ang puwersadong paghinga niya sa bodycam mic. Hinay-hinay, bulong ni Elias sa sarili. Hayaan mong lumabas ang baho mo, Marco. Nagpatuloy si Marco sa paninigaw, pero may humabol pang mas masakit na salita. Pagkatapos mong magpaawa sa akin kagabi, akala mo ba maaawa ako? Hindi ka kawawa, tanga ka lang. Hindi na umiwas si Lila. Tiningnan niya si Marco diretso sa mata. Hindi ako tanga. At hindi niyo na ako mabubuli. Napatigil si Marco. Napakunot ang noo. Abat sumasagot ka na ngayon? Dahan-dahang umiti si Lila, ngiting may tapang at liwanag. Dahil alam ko na ang ginagawa mo. Alam ko na kung bakit nawawala ang supplies. Alam ko na kung bakit bagsak ang sales. Lahat iyan dahil sa'yo. Nanlaki ang mata ni Marco at mabilis na tumingin sa paligid, nag-aalalang may nakarinig. Anong pinagsasabi mo? Huwag kang gumawa ng kwento. Hindi ako ang gumagawa ng kwento, sagot ni Lila, at tumingin siya diretsyo sa utility room. Pero pwede na siyang lumabas ngayon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At lumabas si Elias. Hindi bilang maintenance boy. Hindi bilang empleyado. Kundi bilang siya mismo, ang bilyonaryo at may-ari ng hotel. Nang makita ito ni Marco, halos malaglag ang panga niya. Para siyang natuyuan ng laway, nanginginig ang tuhod. Sir Elias? Aakala ko nasa Cebu kayo sa kasa. Hindi ko kailangan ng paliwanag, malamig na wika ni Elias, habang humahakbang palapit. Lahat ng sinabi mo. Lahat ng sinabi niya. Lahat ng ginawa mo, nakunan namin. Itinuro niya ang bodycam sa dibdib niya. Recorded. Clear as day. Biglang nanlambot si Marco. Sir, pakiusap, mali ang narinig niyo. Ang mali, putol ni Elias, ay pinagkatiwalaan kita. Lumuhod si Marco, halos kumapit sa pantalon ni Elias. Sir, may pamilya ako, may anak ako, pakiusap. Lahat tayo may pamilya, sagot ni Elias. Pero si Lila, wala siyang sinaktan. Ikaw ang nambiktima. Ikaw ang nagnakaw. Tumalikod si Elias, hindi na nagdadalawang isip. Security. Dumating ang 2 guard, mabilis na inaresto si Marco. Wala nang nagawa kundi ang mapaiyak, magmakaawa, pero wala nang may pakialam. Wala nang awa para sa taong walang awa. Lumapit si Elias kay Lila. Tapos na. Pero bago makapagsalita si Lila, mabilis na sumikip ang dibdib niya. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa sobrang bigat ng emosyong matagal niyang tiniis. At doon siya napaiyak, hindi tahimik, kundi tuloy-tuloy, malayang-malaya. Agad siyang nilapitan ni Elias at marahang inalalayan. Safe ka na, bulong niya.
pangako ko, hindi ka na maulit na masaktan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lila na hindi na siya nag-iisa. Hindi lang dahil sa hustisya, kundi dahil may nagmamahal. O nagsisimula ng magmahal. At ang mundong dati kay dilim unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag. Hindi pa man tuluyang natutunaw ang emosyon ni Lila, tinignan siya ni Elias na may kakaibang ngiti, hindi pangkaraniwan, malumanay at may init sa mata. Lila, malumanay niyang wika, ngayon lang kita nakita na ganito katunay, matapang at tapat. Napatingin si Lila, napapikit sandali. Parang tumigil ang oras at marahang bumalot sa kanilang paligid ang katahimikan. Hindi nila kailangan ng salitang palitan. Ramdam nila pareho ang bigat at ginhawa ng katotohanan, ang lahat ng sakit, lahat ng pang-aapi, lahat ng pangungutya, nasa nakaraan na. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, may dumating na tunog ng cellphone ni Elias. Tumingin siya sa screen at napangiti, ngunit may karga ng responsibilidad. May tawag ang board tungkol sa hotel pero wag kang mag-alala, Lila. Ngayon, ikaw ang magiging katuwang ko. Gusto kong malaman nila kung gaano kakagaling, hindi bilang tagalinis, kundi bilang assistant. Napangiti si Lila, halos hindi makapaniwala. Ang babaeng dati natatakot at nangingilid sa trabaho, ngayon ay itinuturing na partner sa negosyo ng bilyonaryo. Ramdam niya ang kakaibang tapang na dumarating sa puso, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pagtitiwala at respeto na ibinigay sa kanya. At doon, sa gitna ng opisina ng hotel, naisip niya, sa wakas, may lugar siya sa mundong dati puno ng pang-aapi at pangungutya. May tao siyang tatagpuan, may trabaho siyang ipagmamalaki, at higit sa lahat, may pangakong hindi na siya mapapabagsak muli. Huminga siya ng malalim at mumiti ng tapat sa bilyonaryo sa harap niya. Salamat, Sir Elias sa lahat, bulong niya, maihalong luha at ngiti. Ngumiti si Elias at marahang tinapik ang balikat niya. Hindi sa lahat ng pagkakataon may pagkakataong ipakita ang tunay na sarili mo, Lila. Ngayon gamitin natin ito. At habang tumitingin sila sa tanawing kumikislap ng lungsod mula sa malalaking bintana ng opisina, ramdam ni Lila na ang buhay niya, hindi tulad ng dati. Bagong umaga, bagong simula, bagong pagkakataon. At sa unang pagkakataon, naniniwala siya na kaya niyang abutin ang mga pangarap niya kasama si Elias. Ang dating simpleng dalagang tagalinis ngayon ay handa ng sumabay sa hamon ng mundo na may tiwala, tapang at pag-asa. At iyon ang simula ng kanilang kwento, hindi lang ng hustisya, kundi ng bagong buhay, bagong tiwala at bagong pag-ibig na unti-unting sumisibol. Pagkalipas ng ilang linggo, nagbago ng husto ang hotel. Hindi na lamang ito basta lugar na pinamumugaran ng galit at takot. Ngayon, bawat empleyado ay nakangiti, nagtutulungan at may respeto sa isa't isa. Ang mga dating natatakot kay Ramil at sa mismong pamamahala ay ngayon nagkaroon ng bagong pananaw. Si Lila, sa kanyang bagong papel bilang assistant ni Elias, ay unti-unting natututo. Hindi lang siya tinuturuan tungkol sa mga dokumento at report ng hotel, kundi pati na rin kung paano magdesisyon, magplano, at maging lider sa maliit na paraan. Maraming beses siyang nadapa, napaiyak, nadapa sa takot, at nag-alinlangan sa sarili. Ngunit tuwing nakikita niya si Elias na nakangiti, may kaunting tapang na bumabalik sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang naglilibot sila sa lobby upang suriin ang operasyon, napansin ni Lila na may isang bisita na tila naiwan. Isang matandang babae, nakayuko at tila naliligaw. Tumakbo si Lila papunta sa kanya. Ma'am, kailangan niyo po ba ng tulong? Tanong niya ng mahinahon. Tumango ang babae. Pakituro mo po kung saan ang elevator. Medyo nahihirapan na ako. Humawak si Lila sa kamay ng matanda at dinala sa elevator. Habang naglalakad, naramdaman niya ang init ng puso. Hindi lang siya naglilingkod sa hotel, kundi sa tao mismo, katulad ng mga araw na siya'y pinagsamantalahan at pinabagsak ni Ramil. Ngunit ngayon, siya na ang may kapangyarihan na gumawa ng tama. Pagkatapos ng ilang linggo, isang malakihang meeting ang itinakda ng board. Kasama si Elias at Lila, dumalo rin ang lahat ng department heads. Nagulat ang marami nang makita si Lila sa tabi ni Elias, hindi bilang empleyado lang, kundi bilang opisyal na assistant na may aktwal na responsibilidad sa pamamahala ng hotel. Good morning, everyone, panimula ni Elias. Ngayon, gusto kong ipakilala ang bagong assistant ko, si Lila. Siya ay hindi lamang magaling sa trabaho, kundi may puso at integridad na dapat ipagmalaki natin.
Napatingin si Lila sa mga mata ng mga kasamahan niya. May hala ng pagtataka, respeto at paghanga. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtanggap. Salamat po, sir, mahinang sagot niya, ngunit ramdam ang lakas sa tinig niya. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabigo. Matapos ang meeting, naglakad sila Elias at Lila palabas ng conference room. Lila, malumanay na sabi ni Elias, ang pinakita mo sa akin ay hindi lang kahusayan sa trabaho. Ang pinakita mo ay tapang, tapat na puso, at kakayahang humarap sa lahat ng pagsubok. Iyan ang dahilan kung bakit gusto kitang maging kasama sa pamamahala ng hotel. Huminga ng malalim si Lila, hindi makapaniwala sa naririnig. Sir, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Ngumiti si Elias. Huwag kang magsalita. Ipakita mo lang. At sa bawat hakbang nilang magkasama sa hallway, ramdam ni Lila ang pagbabago. Hindi lang sa hotel, kundi sa kanyang sarili. Ang dating dalaga na natatakot at nayapi, ngayon ay handa nang harapin ang mundo, may bagong lakas, tapang at pananampalataya sa sarili. Sa gabi, habang nakatingin sa skyline ng lungsod mula sa opisina ni Elias, napatingin siya sa bilyonaryo sa tabi niya. Sir Elias, mahinang bulong niya. Salamat sa lahat. Salamat sa pagkakataon. Umiti si Elias at marahang hinawakan ang kamay niya. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ang ginawa mo ay karapat-dapat sa lahat ng tiwala na ibinigay ko sa iyo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Lila ang tunay na kapanatagan. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya bata o simpleng empleyada lang. Siya ay kasama sa bagong simula, hindi lang sa hotel, kundi sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbagong buhay ang hotel. Ang dating tahimik at malamlam na lugar ay puno na ng sigla at ngiti. Hindi lang dahil naalis si Marco at ang mga nagnakaw, kundi dahil sa bagong sistema na ipinatupad ni Elias kasama si Lila. Si Lila, sa kanyang papel bilang assistant, ay unti-unting natututo. Hindi lang sa mga dokumento at report, kundi sa pamamahala ng mga empleyado. Natutunan niyang makipag-usap, makinig, at gumawa ng desisyon ng may tapang. Maraming beses siyang nadapa at naiinis sa sarili, ngunit tuwing tumitingin siya kay Elias, may kakaibang lakas ang bumabalik sa puso niya, isang paalala na hindi siya nag-iisa. Isang hapon, habang nag-ikot sa lobby, napansin ni Lila ang isang matandang bisita na tila naliligaw. Agad siyang lumapit. Ma'am, kailangan niyo po ba ng tulong? Tumango ang matanda, kaya't marahang hawakan ni Lila ang kamay nito at dinala sa elevator. Habang naglalakad, ramdam niya ang init ng puso, hindi lang simpleng serbisyo, kundi tunay na malasakit. Parang bumalik sa kanya ang lahat ng kabutihan na dati inatutunan niya sa kanyang hirap. Pagkatapos ng ilang linggo, ipinatawag ng board ang lahat ng department heads sa isang meeting. Doon, ipinakilala ni Elias si Lila, hindi bilang ordinaryong empleyado, kundi bilang opisyal na assistant sa pamamahala ng hotel. Ang mga dating nanlilisik sa kanya ay napatingin ng may paghanga at respeto. Ngayon, panimula ni Elias, gusto kong ipakilala sa inyo ang assistant ko, si Lila. Siya ay hindi lamang mahusay sa trabaho, kundi may puso at integridad na dapat nating ipagmalaki. Huminga ng malalim si Lila, hindi makapaniwala sa pagtanggap ng lahat. Salamat po, gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabigo, mahinang wika niya. Matapos ang meeting, naglakad silang dalawa palabas ng conference room. Lila, malumanay na sabi ni Elias, ang pinakita mo sa akin ay hindi lang kahusayan sa trabaho. Pinakita mo rin ang tapang, katapatan, at kakayahang humarap sa kahit anong pagsubok. Iyan ang dahilan kung bakit gusto kitang maging kasama sa pamamahala ng hotel. Napaluha si Lila sa mga salitang iyon. Hindi niya inakalang ang taong dating natatakot at napagsasamantalahan, ngayon ay may karapatan at lakas na ipakita ang kanyang sarili. Sa gabi, habang nakatingin sa skyline ng lungsod mula sa opisina ni Elias, marahang hinawakan ng bilyonaryo ang kamay niya. Hindi mo kailangan magpasalamat, bulong ni Elias. Ang ginawa mo ay karapat-dapat sa lahat ng tiwala na ibinigay ko sa iyo. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Lila ang kapanatagan. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya bata o simpleng empleyada lang. Siya ay bahagi na ng bagong simula, hindi lang sa hotel, kundi sa buhay niya. Hindi naglaon, nagsimula ang pagbabago sa personal na buhay nila. Si Elias, na dating nakapaloob sa mundo ng negosyo at pera, natutong pahalagahan ang mga simpleng bagay,
ang ngiti ni Lila, ang tapang niya, at ang malasakit niya sa ibang tao. Samantalang si Lila, natutunan niyang maniwala sa sarili, magtiwala sa iba, at higit sa lahat, magmahal ng buong puso. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa hotel, naglakad sila sa rooftop. Ang lungsod ay kumikislap sa ilalim, ngunit ang tanawin sa itaas ay mas malinaw, mas tahimik, mas personal. Lila, malumanay na sabi ni Elias, alam mo ba? Sa buong buhay ko, kakaunti lang ang nakapagpabago sa akin. At isa ka sa mga iyon. Humarap si Lila sa kanya. Sir. Elias, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Ang lahat ng nangyari sa akin parang panaginip na lang. Ngumiti siya. Hindi ito panaginip, Lila. Totoo. Totoo ang lahat, ang hirap, ang takot, at ang pag-asa. At sa wakas, narito tayo, magkasama. Hindi lang bilang boss at assistant, kundi bilang dalawang tao na may tiwala sa isa't isa. Napaluha si Lila. Hindi na siya nagtatago, hindi na siya nangingilid. Hinawakan niya ang kamay ni Elias, marahang hinigop ang init ng pagmamahal na matagal niyang hinanap. Elias, salamat sa lahat. Salamat sa tiwala at sa pag-ibig, bulong niya. Lila, hindi ka na muling mag-iisa, sagot niya, at marahang yakap ang babae. Ang yakap ay hindi lamang proteksyon, kundi pangako ng bagong simula. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy ang kanilang pagbabago. Ang hotel ay muling sumigla, ang mga empleyado ay mas masaya at mas responsable. Si Lila, sa tulong ni Elias, ay natutong pamahalaan ang negosyo, nakipag-usap sa board, at pinanatili ang malasakit at integridad niya sa lahat ng pagkakataon. Hindi naging madali ang lahat. Maraming beses silang nabaril ng pagsubok, mga bisitang mahigpit, mga bagong empleyado na walang disiplina, at mga problema sa logistics. Ngunit sa bawat hamon, magkasama silang humaharap. Ang dating dalaga na takot at walang tiwala sa sarili ay ngayon ay isang babae na matatag, may prinsipyo, at handang ipaglaban ang tama. Isang hapon, habang naglalakad sila sa lobby, napatingin si Lila sa mga empleyado. Ang mga dating natatakot ay ngayon ay nakangiti. Marami ang lumapit at nagpasalamat sa kanya. Napatingin siya kay Elias at napangiti. Hindi niya kailangan ng papuri, ang galak sa mukha ng mga tao ay sapat na. Lila, malumanay na sabi ni Elias, habang hawak ang kamay niya, alam mo ba mula sa araw na iyon, nakita ko ang tunay mong lakas. Hindi lang bilang assistant, kundi bilang tao. Salamat sa lahat. Huminga si Lila at tumingin sa kanya. Salamat din po, Elias, sa lahat ng pagkakataon at tiwala. Salamat sa pag-ibig. Ngumiti siya at marahang niyakap ni Elias. Sa gabing iyon, sa itaas ng lungsod, ramdam nila ang isang bagay na mas malakas kaysa sa kayamanan, ang tunay na pagmamahalan, tiwala at bagong simula. At doon natapos ang isang yugto ng kanilang buhay, ang mula sa pang-aapi at kawalan ng pag-asa, hanggang sa pagtuklas ng lakas, pagmamahal at bagong kinabukasan. Ang dating dalagang naglakad sa mga pasilyo bilang simpleng empleyada ngayon ay handa nang harapin ang buong mundo, kasama ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong ipakita ang kanyang tunay na sarili. Wala nang mas masarap pa sa pakiramdam ng tagumpay na hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa puso at integridad. At sa bawat ngiti ni Lila at Elias, ramdam ng lahat, ito ang simula ng isang bagong kwento ng pag-ibig, hustisya at pag-asa. Suportahan po ninyo ang aking channel. Pindutin ang like, mag-iwan ng comment, magbigay ng suggestions o request ng mga topics, at huwag kalimutang subscribe. Maaari nyo rin po i-share ang aking mga videos, pero paki-credit po ang aking channel. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.